Isang magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau, dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta at ikalawang pinakamatandang parokya at simbahan sa siyudad ng Pasay. Ngayon po'y sisimulan natin ang Triduum, ang 3 araw na sunod-sunod na pagdiriwang, iisang pagdiriwang para po sa pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mga araw na ginugunita natin ang kanyang naging dakilang pagliligtas sa sangkatauhan. At ngayon po, Huwebes Santo, araw po ng paggunita ng huling hapunan, araw ng paggunita ng mandato ng pagmamahalan, araw din po ng atin pong pagdiriwang ng pagtatatag ng Eukaristiya at ng sakramento ng pagpapari. Kaya po binabati po natin ang mga pari, kasamahang pari po natin, lalo-lalo na sa Bikaryato ng Pasay, at gayon din po sa Society of St. Paul at sa Kalakhang Archdiocese of Manila. Happy Feast Day! At ngayon po ay April 1, kaya let us continue to be fools, mga hangal para sa Panginoon, mga hangal para sa katotohanan, mga hangal para sa gawain ng simbahan. Fools for Christ, fools for love of the church. Mabuhay ang mga pari. Ang ebanghelyo po na atin pong ipagdiriwang sa kaisa-isang misa sa araw na ito, na kung tawagin po ay misa ng huling hapunan, ay atin pong babasahin ang John chapter 13, verse 1 to 15. Ito po ang pasimula ng mahabang kwento sa Ebanghelyo ni San Juan na meron pong pinakamahabang kwento tungkol sa huling hapunan. Bagamat wala po dito kay San Juan ang kwento ng pagkuha ng Panginoong Hesus ng tinapay at alak, magkaganon man, napakaganda po ng ebanghelyong ito. The washing of the feet, John 13, 1 to 15. Ano po ang laman ng gospel na ito? Unang-una, ipinapakita po dito, the hour had come. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi po aksidente ang nangyari sa Panginoong Hesus, kung hindi, the hour had come. Ang ebanghelyo po ni San Juan ay idinidiin palagi na ang earthly mission ng Panginoon was managed by a divine timetable. Makikita po natin yan sa John chapter 2 verse 4, John chapter 7 verse 30, John chapter 8 verse 20, kung saan sabi ng Panginoon, my hour has not yet come. And then, sa ngayon, John 13 verse 1 at John 17 verse 1, sabi dyan, Jesus knew that the hour had come. Ang atin pong ginugunita sa pagsisimula na ito ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, Holy Saturday, ay ang oras ng kadakilaan at luwalhati, na kung saan ang kalooban at gawain ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo
upang ibigay ang kaligtasan sa buong sansinukob ay magaganap. The hour had come. Pangalawa, sabi po dito sa gospel natin, the Father had put everything into His power. Oho. The Father has put everything into His power. Kahit ng Panginoong Hesus ay sasailalim ng paghihirap, pagpapakasakit, paglibak at kamatayan, makikita po natin na siya ang in control sa sitwasyon. Okay? Hindi po siya helpless. At iniligay ng Ama ang kanyang poder at ang kanyang tiwala sa Panginoong Hesus. Pangatlo, Jesus washed the feet of the disciples, no? Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na the hour had come. Alam ng Panginoong Hesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang lahat ng poder at tiwala. Ginawa ni Jesus ang pagtayo sa hapunan, ibig sabihin talagang nandun yung kanyang willingness, voluntariness. Nandun yung kanyang initiative at siya'y naghugas ng paa ng mga alagad. Ang paghuhugas ng paa pong ito ay napakalalim ang ibig sabihin. Una, ito'y pagpapakita ng pagmamahal, an act of love. Ang washing of the feet noon po ay ginagamit ng isang host, isa pong punong abala sa isang bangkete na pamamaraan ng extraordinary na pagwe-welcome sa kanyang mga beloved guests. At yan po ang sinasabi sa Greek text ng John 13. Jesus loved them to the utmost. No? Kahit si Judas Iscariote, minahal ni Jesus, hinugasan ng paa. Ang paghuhugas ng paa, pangalawa, ay act of love, act of humility. Bagamat ibinigay ng Ama sa kanyang mga kamay ang lahat ng poder at tiwala, ginamit ni Jesus ang kanyang mga kamay bilang kamay ng isang alipin. Hinugasan niya ang paa ng mga alagad. An act of kenosis. Sa wikang Grego, ibig po sabihin niya pagbubuhos. Ibinuhos ni Jesus sa washing of the feet, hindi lang po ang tubig, kung hindi sabi nga later on ni San Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5, although He is God, He did not deem equality with God something to be grasped, but He emptied Himself, took the form of a slave, washed the feet, became obedient, emptied Himself even unto death. So, yun pong paghuhugas ng paa na ginawa ng Panginoon, pag-aalis ng kanyang balabal. Ang balabal ay tanda po ng kanyang dignity at distinction. Ito po'y nagpapakita na sa huling hapunan at sa krus, ito po ang gagawin ng Panginoon. Kenosis, pagbubuhos, pagbibigay ng kanyang buong buo, katawan at dugo para po sa atin. So yun po yung malalim na ibig sabihin na itong foot washing, kaya ito po ang pinili ng simbahan na itampok sa unang araw nito ng Triduo. Ngayon, sabi ng Panginoon, meron pong dalawang uri ng paghuhugas. Pero ang mahalaga sa paghuhugas nito, sabi ng Panginoon kay Peter, if I do not wash you, you will have no part in me. Okay? Kung hindi kita, Peter, huhugasan, hindi ka mapapabilang, hindi ka makikiisa, wala kang komunyon sa akin.
Unang-una, sabi po ng Panginoon sa John 13 verse 10, He would like to wash us all over. Talagang linisin tayo. At yan po ang ginagawa niya sa binyag na kung saan tayo po'y nililinis ng buong buo. Oo, tulad ng mga pari sa Exodus 29 verse 4 sa Lumang Tipan. Kapag sila'y ginagawang pari, sila'y pinapaliguan ng buong buo at hindi na ito uulitin. Ganon din po sa binyag. We are washed all over. It is a washing of the feet. Pero maliban po dyan, sa John 13, 5-6, sabi po ng Panginoon, if you are washed all over, He would like to wash us, parts of our body, yung nadudumihan, ayan, nais niyang ito ay hugasan sa pamagitan ng kanyang salita at sa pamagitan ng sakramento. No? Ang mahalaga po, dito sa washing of the feet, ito man ay act of love ng Panginoon. Ito man ay act of humility ng Panginoon na nagpapakababa upang ipakita sa atin ang pagiging tagasunod niya. Ibig sabihin magpakababa tayo. Ito man ay pagbubuhos ng sarili, katawan at dugo para sa atin. The ultimate challenge, mga kapatid, is allow the work of Jesus. Ulitin ko po, allow, hayaan po natin ang gawain ng Diyos na mangyari sa atin. Si Peter, walang kaalam-alam, agad-agad sabi niya, Panginoon, huwag mo akong huhugasan. No, never. Pero nung sabi ng Panginoon, Peter, nako, kung ikaw ay ganyan, hindi ka sasubmit, then you will have no part in me. Mga kapatid, ito po ang challenge sa atin ng mga araw na ito. Sa ating pong pagninilay, allow the Lord to minister to us. Hayaan natin na sa mga araw pong ito, tayo po'y manahimik. Hayaan natin na gawin ng Panginoon sa atin. Hugasan tayo. Tayo ba'y kanyang paliguan o gusto niyang hugasan lang ang paa natin? Allow the Lord to do His act of love, His act of humility, His act of giving Himself to us. Hayaan po nating balutin tayo ng pagmamahal ng Diyos. Let this Easter Triduum be a renewal, recharging experience for all of us. Yan, no? Sana po nakatulong, naka-inspire ang atin pong pagninilay pag-aaral sa Gospel of the Day for Holy Thursday, pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline at sa timeline po ng inyong mga kaibigan at sa timeline po ng inyong parokya at church-based community. At let us continue to subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga. In the spirit of the Easter Triduum, in meditative silence, wala muna ho tayong mahabang pagbati. Ang binabati lang natin sa araw na ito'y dalawa. Ang lahat ng mga pari, greetings po, Happy Feast Day. Allow the Lord to work on you. Allow the Lord to wash you and renew you in the priesthood. Pagbati sa lahat ng mga pari at pagbati rin po sa birthday celebrant ng April 1, Arlina Onglao, pagpalain. Ngayon po ay talaga natin na maghapon. To spend the day well, my dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me,
Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you, O Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, bless us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Allow the Lord